Dismayado ang PhilHealth sa zero budget nila sa subsidiya para sa 2025. Ang ilang miyembro nangangambang walang makukuhang discount sa pagpapaospital. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Dagsa araw-araw ang mga pasyente sa Philippine Heart Center. Sa billing section, parit-parito ang mga kaanak na nagpoproseso ng PhilHealth at iba pang discount na pwedeng makuha. Isa na rito si Tatay Rosendo Cruz na nakakonfine ng misis. Nababahala siyang hindi makakuha ng claim matapos tanggalan ng mga mambabatas ng subsidiya ang state insurer para sa 2025. Kasunod ito ng halos 90 billion pesos na hindi nagastang pondo. Pagkagalito po dumarating yung pagkakasakit, iyon po ang aming problema. Kaya sana po tuloy-tuloy na mas pagserbisyo ang PhilHealth sa mga katulad naming mga walang kakayanan magbayad pagka nagkakasakit. Aminado ang PhilHealth na nagulat ito sa hakbang ng mga senador at kongresista. Mapag-aralan daw sana ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget bago tuluyang pirmahan. Tatamaan daw kasi nito ang nasa 26 million na indirect members o yung mga mahihirap, senior citizen, PWD at iba pang wala ng kakayahang magbayad ng kontribusyon. Ilan pa lang yon sa mga taong na umaasa sa PhilHealth na mabawasan o kaya hindi na makabayad sa hospital yung pinapanood nating video dito sa may bandang bungad po. Pero dito sa sunod na mga video na mapanood nyo, ito yung mga tao na kasuklam-suklam talaga to sila, na ito yung humaharang na dagdagan ang subsidy ng PhilHealth na noong nakaraang taon na ayaw nila kasi nga mayroong excess pa daw itong pera ang PhilHealth na 600 billion or 500 billion something na hindi ginastos. Kaya ang dahilan na hindi nila dinagdagan ang PhilHealth ng subsidy gawa nitong 500 something billion. So itong susunod na mapanood yung mga video, di ko alam kung ano ang reaction nyo dito. Ang reaction ko dito kung ako ang tanungin nyo, sarap ipakulam itong mga to. Kaya sana naman itong mga tao na kapanood nito na magagalit na naman sa gobyerno na ginagamit natin to ngayon sa ating reaction, wala akong pakialam sa inyo kung magalit kayo sa akin. Basta itong presidente na to, walang kwentang presidente. Hindi niya pinaglaban ang subsidy ng PhilHealth para sa ating mga tao sa ating mga kapwa Pilipino na nangangailangan nitong subsidy o sa abot na makakaya ng PhilHealth na maibsan man lang ang bayaran sa hospital. Ipasok ko yung video. Please subscribe po sa aking YouTube channel at paki-like itong video na to. Tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Si ano pa lang yun, napanood nyo? Si Grace po, yun yung napanood nyo na sabi niya kastiguhin pa ang mga tao dito sa PhilHealth dahil nga daw ginastos ang mga tao ng PhilHealth itong pera ng pera
para dito sa mga benepisyo dito sa PhilHealth sa mga tao. Imagine nyo na lang ha, buong Pilipinas, ilang milyon tayo, nangangailangan tayo ng pagbawas, lalo pag makonfine ang ating pasyente. Ang isipin natin una yan, pera. Saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo manghiram ng pera? Sinong magpapahiram sa atin ng pera? Yan naman ang una-una nating Anong pwedeng collateral sa ating hihiramin na pera? Magsangla ka ng ganito, magsangla ka ng lupa, magsangla ka ng sasakyan, magsangla ka ng cellphone, magsangla ka ng mga alahas. Kung mayroon ka niyan, paano kung wala? Anong isangla mo? Buhay mo. Ilabas kong video nito ni Cynthia Villar na isa rin to sa walang pakialam dito sa PhilHealth, at bahala na kayo nito mag-isip kung anong klaseng tao rin to si Cynthia Villar. Kasi yung PhilHealth, parang ang dami nilang pera, binalik nga nila sa government yung pera nila eh. So, siguro kaya nawalan ng gana na bigyan sila. Tila hindi nagagamit ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa taong bayan. Ito ang binigyan diin ni Senador Cynthia Villar sa gitna ng pagkwestiyon ng ilang senador sa hindi pagbibigay ng budget sa PhilHealth sa susunod na taon. Ngunit para kay Senador Villar, dapat PhilHealth ang idemanda dahil hindi naman ito matulungin. I don't know, di magdemanda sila kung unconstitutional. Ako kasi, bakit namin naisauli sa gobyerno kung wala silang pera? Di ba may naisauli sa gobyerno? Paano naisauli yun? Di-demanda nila. Dapat naman mademanda rin ng PhilHealth kasi hindi naman patulungin. Iniisip ba nila mga taong ganito? Klaseng mga politiko? Naisip ba nila tayo? Naisip ba nila ang sobrang hirap ngayon sa Pilipinas na mahirap magpa-hospital? Naintindihan ba nila ngayon ang sitwasyon? Naintindihan ba nila ang mga tao ngayon na nangangailangan kung saan makakuha ng pangbayad sa hospital? Puro sure, ito, pabalik-balik kong sasabihin sa inyo. May nakapanood dito na ang inyong mga kamag-anak na sa hospital, anong nga nyo kung paano kayo makakuha saan kayo makakuha ng pangbayad? Paano ang gamutan yan? Cancer yan, ang haba ng gamutan yan, ang laki ng halaga niyan kailanganin natin. Tapos ang PhilHealth, zero subsidy noong 2024, itong 2025 na budget na yan, wala na. May oral argument ngayon sa Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court doon, bankrupt po ang PhilHealth. So itong taon na to, ewan ko lang kung mayroon bang sapat ang budget ang PhilHealth. Kasi bankrupt na nga. So ito mapanood nyo yung sunod na video. Chis Escudero. Sa ngayon, 600 bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage ng PhilHealth. Isa rin to sa bumalagbag dito sa PhilHealth na ayaw niyang dagdagan kasi nga daw mayroon pa silang pera. Ito kasi sila mga to, wala naman silang pakialam pag ma-hospital. Saang hospital sila magpa-admit pwede, saang hospital sila magpagamot, sa abroad pwede kasi may mga pera yan, may mga ganun yan. Hindi kagaya sa atin na mga ordinaryong tao, wala tayong sapat na pera pang pagamot sa mga private. Ito sila, kailangan ba nila PhilHealth? Hindi. Tatakbo na lang yan kung saan silang hospital. St. Luke's, Medical City, ano pa mga hospital dyan? Chinese General Hospital, anong mga hospital pa yan na sobrang mahal, kaya nila maka-afford sila kasi may pera sila. Mamatay sila doon, walang problema. Mag-abroad sila, doon sila magpagamot, walang problema kasi may pera sila. Kaya itong mga to, yung tatlo na lumabas na, bantayan nyo yan. Bantayan natin yan. At lalong bantayan natin itong susunod kong ipakitang video ninyo. Dahil ito siya, hindi niya pinaglaban ang mga tao, mga Pilipino na kailangan natin. Sakit lang sa isipan eh. Sakit lang sa dibdib ng mga ganitong klaseng mga tao na walang pakialam talaga sa mga Pilipino.
Pasok ko yung kay Bongbong Marcos na may pagganon-ganon pa siya. May paano, lutang siya dito. Wala, hindi niya alam. Presidenting bangag, presidenting siraulo. Ang matasabi ko nila to, ang kanyang interview nito, ipasok ko yung interview niya at kayo na mong bahala mamaya pag natapos yung video na to na mapanood ninyo. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion. It is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naaabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth na bayaran niya. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw, yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, ang naging isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth, of course, to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim. And at the same time, mabilis makuha ng tao yung kanilang insurance claim. Anong masasabi niyo kay Bongbong Marcos? Sa 4 na tong tao na ito sila ang pumapatay ng mga Pilipino, sabihin ko sa inyo. Hindi kagaya kay Pangulong Duterte na druga ayaw niya sa druga kaya pinapatay niya ang mga drug addict. Pero ito sila, lahat dito, karga lahat dito. Mga mahihirap na tao dito nag-umaasa sa PhilHealth. Pinapatay nila unti-unti. Itong 2025, mayroon pa tayong mahugot nitong kakunti pa lang sigurong budget. Paano pagdating na sunod na taon? Ito, sabihin ko sa inyo, mayroon na nagsabi nito na 64% sa ating budget na gastos na. Ano naman nyo? 64%. Lagpas na sa kalahati. Wala na yung budget ng 2025
Ano pa lang tayo ngayon? February. 64% ubos na. Gaano kalaki ang budget na kinuha na nila, ginastos na. So saan napunta yun? Wala nga tong wala nga to silang infrastructure project na ako. Wala silang mga project dyan ng mga malalaki na makikita natin. Dito sa mga hospital ngayon, ang daming umaaray, ang daming umiiyak dahil sa pangbayad sa hospital. Wala man lang discount ng iba nga dyan. Depende pa yan. Punyeta talaga naman itong presidente natin. Wala pa talaga silang ibang paraan. Bakit ganun sila kagalit sa PhilHealth? Kung totoo silang mga official sa gobyerno, totoo silang hinanal sa gobyerno, i-guide nila ang PhilHealth. Mag-meeting sila ng PhilHealth. Ito yung gusto namin. Healthcare system natin ayusin. Ang dami nangangailangan. Kasi ang Pilipinas napaka hirap magpagamot. Hirap ka sa mga hospital. Kasi pag na-hospital ka, ang laki ng singil. Di ka kaya dito sa ibang bansa, pabalik-balik ko itong sabihin, na magpa-laboratory ka, wala kang bayad. Magpa-x-ray ka. Mga tuda-iko, walang bayad dyan dito. Samantalang sa Pilipinas yan, manghiram ka pa ng pera para pang x-ray. Grabe, ang mga tao na to, sila yung pumapatay sa mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipinong ordinaryo ang nito. Sobrang hirap ang pinapatay nila to. Mga ordinaryo at saka mga mahihirap. Okay lang sa mga mayayaman kasi wala naman silang pakialam nga niyan kasi magkiklaim ba sila ng PhilHealth? May mga pera yan. Kung may maka-afford ka sa mga pagamutan dyan kung saan, kung gaano kamahal yan, kayang-kaya nila yan. Pero samantala yung mga natin, mga kababayan nating mahihirap, paano sila maka-afford yan sa mga, maasa talaga sa PhilHealth na maka-discount man lang. Maka-discount ka nga pero magbayad ka pa din ng magkano, napakalaking halaga. Tapos itong mga tao, itong apat na to, mga walang hiya, mga punyeta, ito yung mga mamamatay tao. Sabihin ko itong mga mamamatay tao to sila. Kasi imaginein ko na lang, nakikita ko sa ginagawa nila, ang subsidy ng PhilHealth, pinagkait pa. Nakikita natin yung pagsabungad pa lang, yung asawa ng pasyente doon, umaasa talaga sa PhilHealth. Nakakadurog ng puso pag ganito. Tapos yung mga manonood dito, magagalit sa akin. Sabi ko nga, wala akong pakialam sa inyo. Magalit na kayo. Kung upakan ko tong presidente natin, walang kwenta, sira ulo, bobo. Dahil bakit ayaw niya paglaban tong PhilHealth na alam naman niya kung gaano kaimportante ang PhilHealth sa mga tao na nangangailangan, lalo pa nagpa-doktor ka na nga. Tapos ito wala siyang pakialam, may paano pa siya sa mata niya, patirik-tirik pa sa mata niya, parang nagdudruga na doon sa in-interview siya. Nag-i-imagine siya doon. Ay naku, Miss Pilipinas, ano nangyari sa atin ngayon? Ito, may argument dito sa Supreme Court. Di ko alam kung ano talagang sasabihin dito sa Supreme Court na ipabalik ba talaga yung nakuha nilang 90 billion. Ang dami na nakuhang pera. PDIC, 90 billion dito sa 117 billion sa PDIC, sa insurance. 90 billion dito sa PhilHealth. Mayroon pa sa GSIS. Nagbinta pa ng gold ang Central Bank. So saan napunta ang pera na to? Waldas na talaga ang pera ng taong bayan. Grabe. Mahiya naman kayo. Kayong apat na mga senador at saka presidente na walang kwenta. Sana kayo ang unang tatamaan ito sa gaba ng mga tao na inyong inaapi. Sana may karma kayo. Malumpo sana kayo. Ma-stroke sana kayo. Yan ang sabihin ko sa inyo. Puputok sana yung ugat nitong presidente na to sa pagdudrugan niya. Kasi nakakainis na talaga.